yung ideal natin at yung brain natin, how it works, are not aligned to each other. It's never ever easy to deal with women. Kaya nga, it's your fault if you don't know how to stimulate women's emotion. Bro, hindi mo kailangan ng approval niya, hindi mo kailangan ng validation niya. Ang kwento kasi lagi, pag ang babae nasaktan, kasalanan ng lalaki. The more na hindi mo pinapakita yung interest mo sa kanya, the more she likes you. Kasi hindi pwedeng lagi mo ipiplease ang isang babae because that's very unattractive. Hey, what's up guys? It's you boy, Suplado Moto. Okay, for today's vlog, let's talk about ang nag-DM sa atin. So si Guy, ang daming tanong. Kung naghahanap na siya ng jowa or yung pang long term na jowa. Mukhang madalas siyang maskam ng mga babae. So ang tanong niya is, paano mo daw ba ma-check kung ang isang babae galing sa maayos na family background? So yun ang kanyang unang tanong. Pangalawa is, paano mo ba daw malalaman kung ang isang babae is material wife? At paano mo daw ba masasabi na hindi siya nagpapanggap as a material wife? At meron pa. Ano daw ba ang body count na acceptable? At eto pa, may pahabol pa siya. Saan daw ba makakakuha or makakahanap ng ganong babae? Ganda ng mga tanong, quality Brad. Yung gusto kong tanong, pinag-iisip ako. Kung sabihin ko sa'yo, wala akong sagot. Joke lang. So Brad, dahil maganda ang tanong mo, pinag-isip mo ako, grabe. So dahil pinag-isip mo ako, pipilitin kong bigyan ng magandang kasagutan ng iyong mga katanungan. Okay, unang-una, paano mo malalaman kung galing sa magandang family background ng isang babae? Unang-una, pagdating sa babae, Brad, make sure na piliin mo yung babae na talagang lumaki at pinalaki ng magulang, especially with both parents. I'm not saying pag single parent yung nagpalaki, hindi matino. Doon lang tayo sa, kumbaga yung in general, okay? According to the research, pag lumaki ang bata na isang na fatherless, it can affect sa kanyang pagkatao habang siya ay lumalaki. So usually daw, ano ba yung normal na nangyayari pag ikaw ay lumaki na walang ama? Lalo na't ikaw ay babae. Nandun yung hindi mo na-experience kung paano ka i-discipline ng isang lalaki or ng masculine energy. Hindi mo alam kung paano i-respect ang isang lalaki. Kasi hindi ka nga nasanay na merong lalaki or masculine energy na nagdidisiplina sa'yo. So kaya ngayon, na dumating yung point na dalaga ka na, nagka-boyfriend ka na, it may be difficult for you to follow men. And right now, because of the social media, yung tinatawag nilang women empowerment, diba? So karamihan naniniwala na they are better than men. What? No, it's not. You will never be better than men. When it comes to provision, when it comes to protection, men always give their best. You cannot compete with men when it comes to provision and protection because men provide more than women. Okay? Kung meron ka mang kayang ibigay sa mundong ito is yung magkaroon ka ng anak. Yung magkaroon ka ng anak, actually kailangan pa rin ng lalaki. Diba? Pero that's the greatest gift you can give into this world. So yun yung mga pwede mong tignan sa isang babae. Make sure na dapat lumaki siya sa kanyang magulang at meron siyang ama na tinitignan. Okay? Kasi dun pa lang maiintindihan niya kung paano mag-follow sa isang lalaki. I'm not saying, ulitin ko lang, hindi porket lumaki sa isang single household ang isang babae, hindi na marunong mag-follow ng lalaki. Pero this is according to the research, okay? So mahirap lumaki or mahirap sa isang babae or sa isang bata na lumalaki na walang father figure. Okay? Nandiyan na daw yung cannot control their emotions. It's hard for them to discipline. Ano ba? Yun yung mga basic na pwedeng mangyari sa isang bata habang lumalaki or pwede niya ma-experience habang lumalaki siya. Yun yung mga bagay na pwedeng doon siya na nahihirapan. Pero I'm not saying then na pag nandyan yung nanay at tatay is magiging mabuting wife na si girl. Okay? Meron din naman kasing ganito. Kahit na lumaki siya sa kumpleto ang pamilya niya, kung lagi naman wala yung tatay niya, so tendency is laging nanay pa rin yung naglilid or nagpapalaki or nag-aaruga sa kanya, di ba? So ibig sabihin, absence of father, so still kung ano pa rin yung tinuturo ng nanay, so yun pa rin yung pwedeng yung majority na matutunan niya sa buhay niya. Karamihan ng nice guys is lumaki sa nanay, mama's boy or pwedeng, kasi ganito ba lang guys, ewan ko napanood yung mga last year content natin about sa Mr. Nice Guys. So
So yung Mr. Nice Guys daw, kaya maraming nagiging nice na guy is because yun nga, we grew up with our mom, we are surrounded with our, kumbaga, women, di ba? Sa school, puro teacher mo babae, tapos nanay mo most of the time kasama mo. So bilang lalaki, ang natututunan mo is how to please women because nakita mo sa nanay mo eh. Pag hindi mo siya napiplease, nagagalit siya, or pag hindi mo nagagawa yung gusto niya, nagagalit siya. Na hindi natin alam, dala-dala pala natin yun hanggang paglaki natin. So mahirap para sa atin natanggalin yun. It's because kailangan natin maging aware dun sa pattern natin para makorek natin, or kahit pa paano maiwasan natin yung magiging super nice guys. Kasi hindi pwedeng lagi mo ipiplease ang isang babae because that's very unattractive for women na lagi mong piniplease sila kahit na hindi pa nila na-earn yung attention mo, binibigay mo na, 'di ba? Or you giving gifts right away kahit wala pa silang ginagawa sa iyo. So, yun yung mga bagay natin dapat matutunan is maiwasan yung pagiging nice. I'm not saying huwag kang maging nice ha. You can still be nice, pero lagay mo sa lugar. Especially pagdating sa diskarte sa babae. Hindi ka dapat super nice sa kanila. Okay? Dahil karamihan na nagtrato ng nice sa kanila, nasa friend zone na. You will never get a chance if you act or if you show how nice you are with them or putting them on the pedestal without doing anything is make them feel na they are above you. Kaya karamihan ng babae na nag-cheat sa relationship tapos pinatawad, hindi ka re-respeto ng babae, maniwala ka sa akin. Never ka ire-respeto ng mga babae. Once na nalaman mo nag-cheat siya, nahuli mo siya nag-cheat, di ba? Hindi ka ire-respeto niyan. Kahit nga hindi nag-cheat yan eh. As long as meron siyang behavior or attitude na talagang tingin niya is she's the best or she's better than you, then she won't respect you. Tandaan mo, it's impossible for a woman to love the man if she doesn't respect her man. Ulitin ko, hindi kailanman may ilab ang isang babae sa lalaki na hindi niya nire-respeto. Okay, o balik tayo. Para sa tanong mo, kung gusto mo ma-check yung family background niya, you need to be with her. Okay? Kailangan mo siya makasama ng at least 6 months to 12 months. Okay? Huwag kayong magmadali guys. Tandaan nyo, darating yung point na mas mag-i-improve pa yung game mo. Ang ano lang sa atin is masyado tayo nagmamadali eh. Ito nga yung reason kung bakit tayo nice guys eh. Natatandaan mo nung bata ka, lagi mong hinahanap ang mami mo, di ba? Pagpasok mo sa school, ayaw mo siyang umalis because yun nga, meron si punks na nangyayari. So nagiging insecure tayo. Tama? Pag wala siya sa mata natin. So same thing din yan, madadala mo sa relationship. You feel insecure pag hindi na siya nagre-reply or pag hindi na siya hindi ka na pinapansin yung message mo. So that's why you are doing something na stupid para lang to prove something with her or with your woman na karapat dapat ka napansinin or pansinin mo ko. At hindi ganoon. So ganoon ang ginagawa ng bata sa kanyang nanay. 'Di ba? Let's say for example, naglalaro ka. So ewan ko kung meron kayong mga pamangkin or meron kayong mga anak na ginagawa is habang naglalaro sila tapos nawala sa paningin niya yung nanay niya. Anong nangyari? Bigla siya iyak, 'di ba? Mami! Nasaan yung mami ko? So 'di ba ganoon ang nangyayari? So ang mami lagi nandyan to the rescue. Pero pag nakita na, you feel good. Di ba? Why? It's because you feel safe whenever she's there or whenever she's around. Di ba? So you want to secure your emotions na hindi natin alam o hindi natin iniisip na, for example, ikaw nanay ka, yung hindi ka magpakita sa kanya or hindi mo siya babyhin ng gusto, it can help him pala to control his emotion. It affects yung how they control their emotions pag walang father figure or fatherless. Kasi pag yun na dyan yung nanay palagi, so iniisip nila they always feel safe kasi nandiyan yung nanay niya. Kaya nga ngayon pag dala-dala natin yan pagdating sa relationship. So pagdating sa relationship, dala-dala mo yan. So ano ang tendency? You will always want your woman's attention. Kasi yun ang ano natin, yun ang nakasanayan natin. Ayaw natin na mawala yung attention niya sa atin, or we feel insecure whenever she's not messaging or she's not replying right away, di ba? So it's part of our pattern. Kaya hindi yan basta needy ka lang, hindi lang basta clingy ka lang. It's nasa core mo yan. So that's the thing we need to change. Okay? So kailan nag-i-start mag-change yun? Pag ilang beses mo na ginawa yan, na yung babaeng gusto mo nawawala is because of your clinginess o yung pagiging neediness mo. Ba't ganun? Nasa kanya yung lahat ng oras ko. Pero bakit ganun? Nakuha niya pa rin ako yung pagpalit. Yun nga ang mali. Ayaw ng babae ng ganun. The more na hindi mo pinapakita yung interest mo sa kanya, the more she likes you.
Because most of women grow up na nakukuha nila ng madali yung gusto nila. Kaya nga kung ibibigay mo nang hindi nila na-earn, do you think they will appreciate it? No, it's not. Being generous, being yung act of service, wala yan sa kanila. Normal, basic yan. Basic sa kanila yan. Pero sa atin, pag may gumawa ng act of service or yung pag nag-show ng generosity, especially women, puta, hindi natin makakalimutan yon. Bigyan ka ng regalo, ilibre ka. We will never ever forget that. Maybe, baka siya pa yung maging baseline mo ng isang babaeng pinapangarap mo sa buhay. Gusto ko yung ganitong babae. Hindi natin makakalimutan yon. The only time na na-experience natin yung gifts is when we, or yung act of service or yung pagiging generous ng babae sa atin. The only time na mararanasan natin yun is when we, 30 years old and up. Okay, balik tayo dun sa paano mo malalaman kung nagpapanggap siya. Brad, same thing. Kailangan mo siya makasama na matagal. 'Di ba? Maganda yung tanong mo, dapat you always check yung family background. Pero, hindi mo rin basta-basta ma-check yun kung hindi mo siya nakakasama. Makikita mo how she reacts, especially let's say first boyfriend ka or second. Ang pinakatanong doon, ano nangyari doon sa umpisa mo? Ba't kayo naghiwalay? She can lie about what happened, doon kung ba't sila naghiwalay. Pero lagi mo makikita kung ano yung reason. Tandaan mo, this is not a one-sided. Ang kwento kasi lagi, pag ang babae nasaktan, kasalanan ng lalaki. Tama? Laging ganyan yan. Laging ganun tayo. Pag ang babae nasaktan, kasalanan natin mga kalalakihan. Regardless kung sino yung may kasalanan. Basta umiyak siya, nasaktan mo siya, tayo na kaagad ang, suspect. It's our fault. Parang gano'n, di ba? So, laging tayo yung may mali. So, hindi ko siya pwedeng iwanan, sumbatan, dahil nag-cheat siya. O, di ba? Anyway, so yun nga bro, doon mo makikita kung paano kanya itrato. O doon mo masasabi na this is a wife material or girlfriend material. Gets? Okay, yung isa, body count. Bro, eto kasi, depende pa rin eh. Pero syempre, tayong mga lalaki, we are attracted sa mga babae na mababa yung body count syempre. Diba? Meron tayong tinatawag na retroactive jealousy. Lagi mong pwedeng maiisip yung ginagawa niya from the past. Okay, let's say for example, sige, tinanggap mo siya. Meron siyang 5 body count. Tapos, nakwento niya kung ano yung mga pwede niya nagawa or yung, syempre, sa mga questions mo, pwede mong itanong, ano yung pinaka-wild mong nagawa sa pagdating sa sex? Pwede niyang masagot yun. Tapos, dumating yung point na gusto mo rin ma-experience yun since hindi mo pa na-experience. Tapos, tinanggihan ka niya. How would you feel? Ito ha, makinig kayo. Ito yung lagi ko sinasabi, women will always break rules for the man that they like. Diba? So pag ganun lagi, kaya nga guys, kahit nahintayin nyo ang isang babae, pag sinabi nilang maghintay ka, women always change their mind. Hindi nila alam kung kaya ka nilang sagutin after 2 years. Kaya nga ewan ko sa inyo, bakit kayo nagtsatsaga na hintayin ng isang babae para lang masabi nyo na you deserve a relationship or you deserve her. Bro, hindi mo kailangan ng approval niya, hindi mo kailangan ng validation niya para masabi mong you are the best guy. You can always find a woman na pwede magbigay sa'yo ng kung ano man yung hinahanap mo dun sa nililigawan mo. Kaso nga lang, tanggapin mo na hindi ka talaga niya gusto. Pag ganun bro, next na, hindi mo na kailangan pa maghintay ng ng approval niya, maghintay ako. That's kagaguhan. Maniwala ka sa akin. Kung bata ka ngayon, hindi mo na-realize yun. Someday marirealize mo rin yun. Kung if you're only 20, 21, 22, you're still believing parang your imagination is doon ka nagbe-base sa imagination mo. Bro, nagkakamali ka. Yes, I know, men love romantically. Pero women only love opportunistically. Ano ba yung pwedeng maibigay nitong lalaki sa akin? Itong lalaki na to, ano yung pwede ko ma-experience sa kanya? Ano yung pwede niyang ipadama sa akin? Bukod sa kagwapuhan niya, bukod sa marami silang pera, or maayos yung family background mo bilang lalaki. So ano pa yung kaya mo ibigay sa kanya? Kasi ganun ang babae, Brad. Women are Brad, loyal to their emotions. Gets? Kaya nga nagtataka ako sa inyo, ba't willing kayo maghintay ng 2 years tapos magme-message kayo sa akin, sasabihin nyo, ba't bigla siya nagbago? Ba, ewan ko. Hindi ko alam, anong ginawa mo? Di ba? Pero unang-una, tanong ko sa'yo, ba't ka naghintay? Hindi logical lang mga babae, Brad. Kaya nga kung hihintayin mo siya, nasagutin ka niya after 2 years, wala nakakaalam. Kahit nasabi mo, ito yung mga pinapakita niya, tapos nagulat ako, bigla siya nagbago. Ganun talaga eh. Kahit gaano pa kagaling yung game mo, once ang babae, hindi attracted sa'yo, it won't work, man. Ito naman sasabi ko, women always base everything on how they feel.
Kaya nga, it's your fault if you don't know how to stimulate women's emotion. Or if you don't know how to attract women. You have the power. Di ba? May kapangyarihan ka to attract women. All you need to do is palakasin yun. Hindi ka nagbabasa. Hindi ka nakikinig kay suplado mo. Joke lang. I mean, di ba? Kinukontra mo pa yung mga sinasabi ng ibang vlogger na, naku, hindi ubra yan. Naku, yung method na yan, hindi ubra. Ha? Ilan na ba yung napul mo sa pagiging ganyan mo? Diba? That's the question eh. Kung yan nag-work yung sinasabi mo, so ang tanong ko, ilan na yung napul mong babae? Ilan na yung masaya ngayon sa feeling mo? Diba? Kung nag-work yan, or why not make a vlog about that? Diba? Tandaan nyo guys, kahit gaano ka kagaling, napakaliit na porsyento or maliit yung closing ratio pagdating sa babae, because women always base everything on how they feel. Let's say for example, meron kang 10 prospect, 10 yung EA mo. Puta, ma-close mo doon yung 5, ang galing mo na. Usually, mako-close mo doon 2, 3. Pero yung 6, ang galing mo, Brad. Maniwala ka sa akin, tapos na-maintain mo yung 6, ang galing mo doon. It's never ever easy to deal with women. Kaya nga, pag sinabihan kang babaero, womanizer, be happy. It's a compliment, bro. Kasi alam natin na hindi ganun kadali mang-attract ng babae. Kasi ibig sabihin, pag marami ka nagiging babae, ibig sabihin you providing something sa buhay ng mga babae. Diba? Pero pag ang babae, marami naging lalaki, ibig sabihin, they don't know their value. How diba? dare you? Pag ang lalaki, marami naging babae, it means that he is doing something right. Pag ang babae, maraming lalaki, ibig sabihin, she is doing something wrong. How Alright? dare you? Punta naman tayo sa isang question mo. Okay, balik tayo sa body count. So, body count is, syempre, piliin mo, hanggang maaari, yung mababa yung body count. Pero, I'm not saying mataas ang body count. Pwedeng traumatized na talaga siya. May mga babae naman na talagang kaya nilang i-deal yung trauma nila. Okay? Pero yun nga lang, majority of women na maraming naging jowa, maraming naging sexual partner, don't expect na mag-aarte-arte sila na parang Maria Clara. Hindi, Brad. Hindi sila papasok sa ideal woman mo. Kahit lokohin mo yung sarili mo, kahit gaano pa kataas yung attraction mo sa kanila, kahit na gawin mo ang lahat, bigay mo lahat sa kanila, you can never change their past. Okay? Pero women can change their behavior if they are aware. Pero syempre, Brad, kung meron kang kayang i-provide sa buhay ng isang tao, why you need to choose yung mga babae na alam mong traumatized? So mahihirapan ka rin, 'di ba? Tandaan mo, kaya nga we are attracted with younger women. Why? Because yan yung mga babae na talagang, kasi yan yung mga babae na madaling ilit kumpara sa mga babae 32 to 35. Hindi na makikinig yan, Brad. Hindi ka ba nagtataka bakit hindi pa sila nag-aasawa at the age of 32 or 35? Why? Baka walang mga lalaki nakatagal, or baka masyado siyang picky. Maraming reason. Pero lagi mong titignan yung behavior ng isang babae. Gets? Okay, punta na tayo doon sa isa mo, sa last question mo. Saan makakatagpo? Yun ang hindi natin alam, Brad, kung saan ka makakatagpo. Okay, sino nagli-lead ng relationship? Lalaki, di ba? So, ibig sabihin, you have the capability to lead the woman because ikaw ang nagli-lead ng relationship, tama? So, ang tanong mo is, saan makakahanap ng ganung babae? Walang pinanganak na babae na ganun, na ideal, na gusto natin. Okay? Tandaan mo guys, dito tayo nagkakamali karamihan. Yung ideal natin at yung brain natin, how it works, are not aligned to each other. Gets? We have this biological or universal attraction or universal emotion, universal feelings when it comes to opposite sex. Yes, meron kang ideal na relationship, ideal guy, ideal women. So bilang lalaki, tayo yung nagli-lead, tama? So tandaan mo, hindi mo makikita yun. Kasi kung merong ganung babae, meron nang nakakuha sa kanya, or meron ng lalaki na pwedeng boyfriend niya ngayon. So anong gagawin natin? We need to create a woman like her. Pero, magiging perfect ba? No, it's not. Pwedeng malapit ba sa ideal natin? Yes, pwede. Gets? At ang pinakaano dyan guys, lagi nyo isipin, there's no perfect woman. Okay? Laging may laging may flaws. Hindi sila perfecto. Kaya nga ewan ko bakit sa sobrang ganda niya, na mesmerize ka, parang naging aso-aso ka. May mga ganun lalaki, di ba? Anyway, let's go back.
Brad, ganito na lang. Kung ang sumasakit ang ulo mo sa isang babae just because hindi niya maintindihan yung gusto mong ipaliwanag, tiyagain mo. Walang problema yon. Kung nagbago man yung pangangatawan niya, kung medyo tumaba man siya, as long as never siya nag-cheat sa'yo or never siya nag-entertain ng ibang lalaki while she's in a relationship with you, as long as malinis or wala siyang questionable past or questionable na nagawa sa relationship mo, regardless on how she looks, regardless on how she behaves when it comes to yung alam mo na may mga tantrums yung babae yan, di ba? Mas tsatsagain natin mga lalaki yon. Maniwala ka sa akin. Kesa sa babae na ubod ng ganda pero pagtalikod mo niloloko ka. Okay? So ayun guys, thank you so much. Sana may natutunan kayo. Traffic. I'll see you guys next time. And bye-bye. O yan guys, hindi ako sumisigaw ha. Kung magalit na naman kayo sa akin.